Okay, so isang mabilis na video lang para sa mga sulit na mid-range phones ngayon. Sakaling naghahanap ka ng phone, syempre gusto mo ng magandang deal at nasa tamang video ka dahil pag-uusapan natin dito yung mga sulit na bagong mid-range phones ngayong 2025 at pati na rin yung mga 2024 phones na bumaba na ang presyo. Pero bago yon, pakita ko lang muna sa inyo yung mga malupitang charging products ng sponsor natin ngayon, Ugreen. Siguradong matutuwa ang mga Genshin Impact players dyan dahil may malupit na collab sila with Ugreen. Ito yung laman ng gift box na sinend nila sa atin. Si Kinich yung bida sa buong collab na to. Bale, meron tayo ditong Ugreen Nexode 130W 20,000 mAh power bank. Syempre may design niya ng Genshin Impact. Kahit yung boot logo meron din. Swak na power bank to sa mga may laptop since 100 watts yung max output dyan. Kayang-kaya i-charge yung laptop, phones, and other accessories natin ng sabay-sabay. Malaking capacity na rin para hindi tayo kapusin. And syempre, tiwala na rin ako pagdating sa safety and durability. Meron din silang Ugreen Nexode 65W charger. Gun charger na yan, syempre. Mas power efficient. Very portable, foldable yung prongs. Tatlo na rin yung ports sakaling marami kang i-charge. At 65 watts naman yung max output niyan. Sa mga tulad ko na gumagamit ng wireless charger, eto naman yung Ugreen Qi2 15W wireless charger. Isa sa mga paborito ko yung Ugreen products. Qi2 certified, so perfect yan sa mga latest flagship phones ngayon. Malakas yung magnets, foldable and portable. Pwede ka ring mag-charge ng earbuds sa ilalim at meron pang pass-through dito sa gilid. Para kumpleto, gumawa na rin sila ng Genshin Impact 100W charging cable. Syempre, importante rin kasi na supported ng cable mo yung maximum charging speed ng charger or ng power bank mo. Kulay green din itong cable natin, braided para mas matibay. May AJO cable organizer at dito natin makikita na talagang committed sila sa collab na to. Kaya para sa mga players at fans ng Genshin Impact dyan, click nyo lang yung link sa description sakaling interesado kayo. Maganda pa rin yung presyuhan ng Ugreen para dito, tsaka maraming taon ko na ring subok yung mga products nila, kaya marerecommend ko rin talaga. Okay, so 15 to 35,000 pesos yung mga phones na pag-uusapan natin ngayon at mag-uumpisa tayo sa taas pababa. Hindi ko na pagtatagalin, unang-una sa listahan ko dito ang bagong-bago at mainit-init pa na Poco F7 Ultra. Promo price nito ngayon ay nasa 33,499 para sa 12256 variant at sa presyong yan, ino-offeran tayo ng Poco ng latest flagship chipset 3nm Snapdragon 8 Elite. As expected, sobrang panalo ng performance para sa presyo, kaya swak na swak talaga to sa mga gamers na gusto ng flagship performance. Mga mahilig maglaro ng graphic-intensive games. More than 2.4 million points din yung nakuha kong score sa Antutu benchmark. Yung display natin dyan, panalong-panalo rin since naka 2K AMOLED panel na. Ganda ng kulay for watching contents. Naka high refresh rate na rin. Touch sampling rate is good. Brightness, wala rin problema. Yung dual speakers, pasadong-pasado rin for the price. Sa battery naman, naka 5,300 mAh. So, na-improve din naman kumpara sa mga 5,000 mAh batteries nila last year. Pero hindi siya kasing ganda nung upgrade sa F7 Pro kasi yung F7 Pro ay naka 6,000 mAh battery na ngayon. So, bumawi na lang ang Poco pagdating sa charging. 120 watts yung charging dito pag wired. So, nasa 30 minutes lang, puno na agad yan. Tapos, bukod pa doon, meron din tong support for 50W wireless charging. At kung aabot ka pa sa early bird promo, meron ka pang matatanggap na libreng wireless charger. Software support dito, 6 years na rin at malaki-laking plus din yan sa Poco. Yung warranty, ginawa na rin nilang 2 years. Camera performance is also good para sa ganitong presyuhan. Pero syempre, hindi para mag-expect ng sobra-sobra na tipong sasabay to sa mga high-end flagships like the X200 Pro. Hindi naman ganon. Actually, nasa camera nga rin yung kahinaan niya, like yung selfie cam ay hindi pa rin kagandahan, limited pa rin sa 1080p video recording. Also, may mga ads and bloatwares pa rin sa software, so mag-uninstall at magdi-disable ka pa. Nakakapagtaka rin na wala pa yung eSIM support. I mean, tutungtong ka na lang din ng 40,000 pesos pero wala pa rin ganon. Also, take note na rin na posible ring uminit to kung sasagad-sagarin mo talaga. So, make sure na paparisan mo to ng phone cooler kapag maglalaro ka ng mga graphic-intensive games. But overall, panalong-panalo pa rin yan para sa presyo kung ikaw yung tao na gamer or performance talaga ang prayo. Kasi kung hindi ka naman gamer at more on all-around phone at balancing phone ang gusto mo,
baka mas sakto sa'yo ang Xiaomi 14T Pro. Bale, 39,999 pesos kasi talaga to, pero bumaba na rin siya ng 32,999. At dito okay siya kasi mas maganda na yung camera, may partnership sila with Leica. Yung performance niyan, solid na rin naman since naka MediaTek Dimensity 9300 Plus na rin. Flagship naman yan ng MediaTek last year, so hindi rin basta-basta. Now, yung Xiaomi 14T ang na-test at na-review ko talaga, pero marami rin naman silang pagkakapareho. Actually, kung ako nga lang din, baka mas piliin ko yung Xiaomi 14T Pro kumpara sa Poco F7 Ultra since hindi naman ako yung hardcore gamer at mas matimbang din sa akin yung 4K video recording ng selfie cam na again wala nga sa F7 Ultra. Xiaomi 14T mas solid na rin ngayon. Dating 25,999 tapos 22K plus na lang. I suggest na panoorin nyo yung full review ko para dito para lang din mas detalyado, pero to summarize na lang din dito, solid yung display, may good battery life and charging speed. Display and speakers, wala rin akong reklamo. Maganda rin yung camera performance with Leica partnership. Tapos may 4K recording na rin yung front-facing cam. Sa cons naman, low light video camera performance, medyo olats. Tapos wala ring included na charger sa box. Pero kung susumahin natin lahat, still pa rin naman sa discounted na presyo nito ngayon. Para naman sa mga gustong sumubok ng foldables, yung Infinix Zero Flip na 8256 ay nasa 23,000 pesos na lang din. Para lang din mas may idea pa kayo, yung ganitong klaseng phone ng Tecno with almost the same specs ay nasa 30,000 pa rin ang presyuhan. So, sakaling gusto nyo talagang masubukan ang mga flip phones, magandang panimula to. Maganda yung parehong displays ng phone na to, yung maliit tsaka yung malaki. 120Hz AMOLED na pareho. Hindi rin gaanong halata yung crease unless hahanapin mo. Yung performance niyan, sapat na rin naman para sa mga everyday apps natin. Hindi naman malag gamitin. Hindi lang talaga siya pang gaming. Malaki na rin yung storage. Good battery life na rin para sa isang flip phone. Mabilis mag-charge, camera performance is also good, pwedeng-pwede na for the price. At syempre, andyan din yung mga bagay na magagawa natin kapag naka-flip phones tayo. Like for example, yung mas madaling pag-take ng selfie gamit ang main camera. Pwede mo na lang ding ipatong kung saan para mag-take ng picture kung wala kang tripod. Pwede mo na rin magamit yung maliit na display sa halos lahat ng apps. Kahit YouTube, pwede na rin dyan. Tsaka, syempre yung angas na rin pag natutupi yung phone mo. May wow factor pa rin kasi yan hanggang ngayon. Kaya lang syempre, meron pa rin tayong mga cons na dapat nyong malaman. At number 1, medyo mabilis tong uminit, kaya rin sinabi ko kanina na hindi ko ito marerecommend sa mga gamers. Wala rin tayong IP rating, so dapat ingatan mabasa. May mga kailangan ding i-improve sa software dahil hindi pa yan gaanong pulido and hindi nga rin pala stable yung 4K video recording. Para sa mga may gusto naman ng iPhone, magandang deal din sa inyo ang iPhone 13. Nasa 25,000 pesos na lang din yan kapag naka-promo sa Lazada. Tsetsempohan mo nga lang pero madalas din naman, so makakakuha ka rin. At para sa akin magandang phone pa rin yan hanggang ngayon. Solid camera performance kahit itapat mo pa sa mga latest 25K Android phones ngayon. Lalo na pagdating sa video recording, palag-palag talaga yan. Performance is still good. Magandang chip na rin naman kasi ang A15 Bionic ng Apple. Tapos, syempre, iPhone, alagang-alaga din yan sa software updates. Panalo yung speakers, yung battery, sumasakto pa rin naman sa isang araw na gamitan. Pwera na lang syempre kung heavy usage talaga, like medyo babad ka, naka-mobile data or gaming. May MagSafe and wireless charging na rin. Tapos, yung display ay maganda rin for watching contents since AMOLED na rin yan. However, 60Hz refresh rate lang yan, so hindi mo ma-experience dito yung super smooth scrolling sa mga social media apps. And also, kung manggagaling ka sa 120Hz na smartphone, malaki ang chance na mapapansin mo yan. Also, medyo mabagal din yung charging speed natin dito kumpara sa mga modern phones. Nasa 1.5 oras din. Malaking notch, present. 128 gigs lang din yung storage na mababa talaga sa ganitong price at naka-lightning port pa tayo dito. Overall, magandang deal na rin yung promo price lalo na kung unang beses mong mag-iPhone at nagsasabi lang din tayo ng mga cons para alam nyo bago kayo bumili. At kung gusto nyo nga pala ng mas latest pa, pwede nyo rin i-consider yung brand new 128 gigs iPhone 14 for less than 32,000 pesos sa Beyond the Box. Balik tayo sa Android, Poco F7 Pro is a good choice din sa mga gamers natin dyan since gamit dito yung last year's flagship chipset na Snapdragon 8 Gen 3. Display and speakers, pareho naman yan sa F7 Ultra kaya solid na solid din. Yung design halos parehas lang din, may IP68 water and dust resistance, camera
performance ng main camera, good sa akin yan. Pero medyo olats yung ultra-wide at hindi rin kagandahan yung selfie cam. Battery life ang malaki-laking improvement kasi 6,000 mAh na yung battery dito ngayon at papasok na rin sa pagiging makunat. Wala tayong wireless charging dito, syempre, pero mabilis naman yung wired at 90 watts. Kailangan nga lang tandaan ng mga gamers na medyo mabilis tong uminit sa mga graphic-intensive games. Actually, umabot nga tayo ng 49 degrees Celsius sa Wuthering Waves. Alarming hit na talaga yan, hindi na komportabling laruin. So, kailangan talaga ng phone cooler dito kapag ganon at wala nga rin pala tong bypass charging. Link sa description na lang din para sa full review video ko. Sa Samsung naman, meron ding magagandang deals. Galaxy A55 5G, dating 25,000 pesos. Tapos, pwede na lang nating makuha for 17,000 plus ngayon. So, nasa 8,000 pesos na rin yung discount. At panalo yan kasi 17K mo naka mid-range Samsung phone ka na may 5 years na software support. One UI pa yan, so malinis din. Alaga sa updates and one of the best pagdating sa user interface. Good camera performance, lalo na sa ganitong discounted price. May 4K video recording na rin sa front-facing cam. Solid display, 120Hz AMOLED na yan. Premium na rin yung build kasi less than 20K. Tapos, naka-metal frames na, naka-glass back panel, at naka-Corning Gorilla Glass Victus Plus para sa mismong screen. May IP67 water and dust resistance din. Battery life, sakto na para sa isang araw na gamitan. Medyo mabagal nga lang mag-charge. And pagdating naman sa performance, hindi na rin masama para sa mga social media and productivity apps natin. Kung gaming, hindi ko ito marerecommend. May mga mas magagandang options tayo para sa mga gamers dyan. Umiinit din kasi yung Exynos chip na gamit dito. May improvements naman kumpara sa mga dating Exynos chips. Pero andyan pa rin yung hit at para sa kumpletong listahan ko ng mga pros and cons, I suggest na panoorin mo yung full review video ko. But again, solid deal pa rin para sa 17K na promo. Now, kung hindi pa naman naaabot ng 17,000 pesos yung budget mo ngayon, pero gusto mo naka-Samsung phone ka na, gusto mo yung magandang software support, magandang user interface, pwedeng-pwede mo ring i-consider ang Galaxy A35 5G. Nasa 13K plus na lang din kasi ito ngayon kapag naka-promo at isipin mo 13K plus tapos may 4K selfie video recording ka na. Okay na okay din naman yung overall camera performance. Of course, hindi kasing premium ng A55 so naka-plastic frames lang tayo dito pero glass pa rin yung likod and may Corning Gorilla Glass Victus Plus protection pa rin yung display. May IP67 water and dust resistance din. Battery life and display okay din naman yung mga yan. 120Hz AMOLED na rin. However, kahit na 5 years yung software support dito, sabihin ko lang din na posibleng makulangan or medyo mabagalan ka na sa performance nito after ng ilang taon. Kasi hindi rin naman ganong kalakas yung chipset na ginamit nila dito. Though, para fair lang din tayo sa Samsung, sa 13,000 pesos na promo price, magandang performance na rin to. Kasi kung titignan natin yung ibang mga phones sa ganitong presyo, mostly nasa 400, 500K lang din yung nakukuha nating Antutu benchmark score. And yung Honor X9C nga, di ba? Ang dami pa ring bumili kahit na 17,000 pesos tapos nasa 500K lang yung Antutu benchmark score dahil nga daw matibay yon. So, dito 13,000 plus, more than 600K na yung Antutu score at marami na rin namang maipagmamalaki sa ibang mga aspeto like for example, yung software support. Samsung Galaxy A56 5G, alam ko marami ring nagre-request nito pero kakarating lang kasi ng order ko kahapon. So, siguro, bigyan nyo pa ako ng 2 weeks para gawin yung full review video. Actually, hindi ko pa nga na-unbox. So, siguro 2 weeks at huwag nyo kalimutang mag-subscribe para hindi nyo yan ma-miss out. Next namang marerecommend ko sa inyo ang Nothing Phone 3A na less than 20,000 pesos. Kung gusto mo ng phone na kakaiba, eto naman yung para sa'yo. Hindi ko masasabi na eto yung pinakasulit pagdating sa specs. Nasa saktong specs lang din kasi tayo dito. Pero pag sinama na natin yung software and yung overall user experience, panalo na rin talaga tayo sa presyo. Pinakapanlaban nito, syempre, yung kakaibang design. May glyph interface, ilaw-ilaw, glass na rin yung likod. Yung battery life, masasabi ko na isa rin sa pinakamakukunat sa ganitong presyo. So, kung battery ang isa sa mga priority mo, dapat mo talagang i-consider to. Also, yung software nga, napakalinis, swabing gamitin. Parang ang gaan-gaan lang at alam mong kahit na hindi flagship killer level yung chipset, mararan niya ng smooth yung mga applications at mabibigyan ka pa rin ng swabing experience.
Yung display maganda rin, camera performance is solid na rin for the price. Cons, UFS 2.2 lang yung storage, mas maganda rin sana kung mas mataas pa yung IP rating, no support for eSIM pa rin, at walang 4K 60 na video recording. 4K 30fps lang yung meron, but again, solid yung overall user experience para sa less than 20k na price. Okay, so last phone sa listahan ko ngayon, yung tingin ko ay ang pinakasulit din so far ngayong 2025. At yan, most probably, alam nyo na to, ang Poco X7 Pro. Nasabi ko na malamang alam nyo na rin to kasi sulit din to sa pananaw ng marami. Na mas naging sulit pa kasi pwede na lang natin tong makuha for less than 15,000 pesos. Well, 8256 variant yan, and I suggest na kuhanin nyo na yung mas mataas kasi kahit naman yung mga yon panalo din. Grabe yung performance para sa price. Nasa 1.4 million ang Tutu benchmark score din. Yung display, 120Hz AMOLED. Mataas yung resolution, maganda yung kulay, responsive din naman at maliwanag. Naka-dual speakers. Sa camera, pwedeng-pwede na rin naman. Huwag lang mag-expect ng sobra since hindi naman ito yung pinaka-focus ng Poco dito. Okay din sa akin yung build kasi kahit na naka-plastic back lang at plastic frames, meron naman tayo ditong IP68 water and dust resistance, at ang maganda pa, 6,000 mAh na yung battery capacity na pinarisan pa ng 90 watts na charging speed. Sa cons naman, wala tong eSIM support, wala ring bypass charging para sa mga gamers. Selfie camera natin, limited lang din sa 1080p video recording. At tulad lang din ng ibang mga Poco phones, andyan pa rin yung ads and bloatwares, so may mga extra steps pa tayong gagawin pagka-unbox natin. Kung okay lang sa'yo yung mga yon, solid phone to para sa presyo, at sa ganda ng performance, hindi malabong maging mabilis pa rin sa mga susunod pang taon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Sana nakatulong tong video. Again, nasa description yung links kung saan pwedeng makabili ng nakapromo. Marami pa tayong ire-review kaya huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At para sa iba pa naming mga videos, click nyo lang tong mga videos na to.